Amen. Kaya blessed morning at panalangin ng kagandahan ng buhay, mabiyayang buhay, at sa patuloy nating paglapit sa Diyos ay makamit natin yung kagandahan ng buhay na ninanais natin. Okay, sa ating gospel, maganda yung tanong ng isang lalaking mayaman, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan? So siguro hindi lang siya ang nagnanais nito kundi tayong lahat. Now tingnan natin ano ba ang proseso para makamit natin yung buhay na walang hanggan. And then tingnan din natin yung mga humahadlang kasi malungkot na umalis itong lalaking mayaman nung marinig niya yung pinaka-requirement kung maging totally paano maging ganap o maging perfecto doon sa kaharian ng Diyos. Now, gusto mo bang magkamit ng kayamanan sa langit o buhay na walang hanggan? Okay? Sa Matthew 19:17, ito yung sabi ni Kristo. Kung nais mo magkamit ng buhay na walang hanggan, ay sundin mo ang kautusan ng Diyos. Okay? Maraming mga utos ng Diyos, the 10 commandments of God, and then yung dalawang mahalagang utos na binanggit ni Kristo, mahalin mo ang Diyos, nakikit ng iyong pag-iisip, ng iyong puso, ng iyong lakas at mahalin mo yung kapwa gaya ng sarili. So yun ay bahagi. Kasi sabi ng isang mayamang lalaki, nagawa ko na po yan mula noon. Kasi yung mga Hudyo talaga ay pinapractice nila mula pagkabata hanggang pagtanda yung kautusan. And then nakita ni Jesus na meron pang kaunting kulang kasi sabi niya, ano pa bang dapat kong gawin? Dahil nagawa ko na yan eh. So sabi ni Kristo, binanggit na ni Jesus itong yung pagiging materialistic natin, ayaw nating bitawan ang kayamanang makadaigdig. Kaya sabi ni Jesus, okay, Matthew 19:13 to 15, Matthew 19:21, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Yan. Isa yan sa reaksyon. Isa yan sa mga hindi magandang narinig ng isang mayamang lalaki kay Kristo. So dahil mayaman siya, ayaw niyang bitawan, so yun ang naging hadlang. At may binanggit pa si Kristo kasi yung mga apostol din ay pinagbawalan nila ang mga bata. Sabi ni Jesus sa Matthew 19:13-15, huwag mong pagbawalan ang mga bata, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Yan, pag nilay-nilayan natin yan. Kasi kung titingnan natin, sa Old Testament, napakasimple lang para magkaroon ka ng buhay, kaligtasan ng buhay, mamuhay sa kautusan. And then pagdating ni Kristo, nakita na yung pagkukulang ng mga Hudyo, yung pakikipagkapwa. Napaka-exclusive itong mga Hudyo. So sa pagdating ni Kristo, ito na ang kanyang pangangaral, pamantayan para totally maging perfecto tayo, maging ganap sa kaharian ng Diyos. So hindi sapat ang pagsunod sa kautusan para maging ganap sa kaharian ng Diyos. Kaya binanggit ni Kristo ang pagkakawang gawa. Malasakit, pagpapahalaga sa kapwa. Mahalaga yan sa kaharian ng Panginoon. Matthew 19:22, 23, sabi ni Jesus, tandaan ninyo, kasi malungkot yung mayaman, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Ano ba ang dahilan? Una, kapag mahal na natin ang kayamanan sa lupa, hindi lang kayamanan material, kung namuhay na tayo sa makadaigdig, yon hadlang din yan. Di ba sabi ni Kristo, ni Pablo, kung mahal ninyo ang daigdig, maging kalaban kayo ng Diyos. Kaya kung nagnanais ka ng kaharian ng langit, yan, huwag mong mahalin ang daigdig. Gamitin mo yan kasi yun din ay nilikha ng Diyos para mabuhay ang tao. Gamitin lang, huwag mahalin. Kasi ang sabi ni Pablo, the love of money. Love of money magkaiba yung the love of money. Kasi kapag mahal mo na talaga ang kayamanan, pumapasok na diyan yung greediness. Ayaw natin yung pakikipagkapwa. Gusto nating akin lang. So the love of money is the root of evilness. Yan, yun ang magiging dahilan. So, sabi ni Jesus, Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong mga puso.
totoo naman talaga yan. Kasi binanggit ni Jesus sa Matthew 6:24, walang aliping makapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kaputan niya ang isa at ibigin ang dalawa. Di ba, pwede naman Panginoon pwede namang pari ako, businessman, pwede namang pari ako, and then, di ba, binanggit niya ni Kristo kasuklam-suklam kayo mga Pariseo. Dahil nangangaral kayo ng ganito, hindi nyo isinasagawa. Di ba? Hindi kalugod-lugod sa kaharian ng Diyos. Ang akala natin, pwede tayong maglingkod sa dalawa. Binanggit na ito ni Kristo na ang sabi niya, kung bakit hindi walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Una, sapagkat kapuutan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Tama naman. Kasi maraming mga nakakalimot sa araw ng Panginoon dahil sa mga material gawain, busy ng tao. So, ganito ang gagawin ng tao, paglingkuran niya ng tapat ang isa, din hahamakin naman ang ikalawa. Sabi ni Kristo, hindi maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan dahil hindi sila magkasundo. Magkaiba ang nais ng daigdig, magkaiba ang nais ng Diyos. Magkaiba ang kanilang gusto. Kaya dapat talaga ang tao ay, kung Diyos ay sa Diyos. Kaya sabi ng isang mayaman, ano pa bang dapat yung gawin, Panginoon? Nagawa ko na yun Gusto kong makamit na ang itong buhay na walang hanggan. So, bitawan ang makadaigdig. Yun ang sabi ni Jesus sa gospel natin. So, kung pinili mo yung spiritual kaysa material, yan, naroon ang ating puso at kagustuhan, yung willingness, di ba? Kasi kung hati ang iyong priority, Diyos ba talaga o material? Kasi majority sa tao, daigdig o material yung gusto natin. Kaya gaya kay Jesus, ano bang ginawa ni Kristo? Mas pinili yan yung spiritual. Yung first Adam, ang ginawa nila ay material, makadaigdig, kaya sila ay namatay at pinarusahan. Si Jesus naman, pinili yung spiritual, namatay siya, binuhay muli. At ngayon ay nabubuhay at siya'y mabubuhay magpakailanman. Siya'y maghahari magpakailanman. So, kung kaya nating bitawan ang material, kaya nating makamit ang spiritual. Kaya lumalakas yung spiritualidad ng tao kung mahalaga niya ang spiritual. Okay? At sabi dito, welcome ka sa kaharian ng Diyos. Kasi sa pagmamahal natin sa kayamanang makadaigdig, pumapasok sa isipan ng tao ang mga masamang pagnanasa. Ano ba yung mga masamang pagnanasa? Instead na pagmamahal, gusto natin yung ako lang ang makapangyarihan, ako lang ang dapat merong ganito. So, andun na yung kasakiman at kasalanan. Kaya kung ninanais mo talaga, gaya ng isang mayamang lalaki, na nagtatanong siya na ano pa ba dapat kong gawin? Ano yung kulang sa akin para makamit ko yung buhay na walang hanggan? At binanggit ni Kristo yung pagiging spiritual natin ay kulang maging sa panahon natin ngayon. Kasi tayo ay napakahina spiritually, kaunting problema, nangihina na. So napaka-weak ng tao in terms of spiritual. So palakasin natin yan, yun naman ang pinakamungkahi ni Kristo upang maging ganap tayo sa kaharian ng Diyos ay dapat bitawan natin yung mga humahadlang sa buhay na walang hanggan. At isa na ito yung material, pagmamahal natin sa material sa daigdig na ito. So, ang Diyos ay banal, mga kapatid, kaya ang naghahangad na makapasok sa kaharian ng Diyos ay magpakabanal. Yun ay mungkahi ni San Pedro. First Peter 1-16. Dapat tayong magpakabanal sa lahat ng ating ginagawa kung gusto mo sa kaharian ng Diyos. Choice naman yun ng tao. At ang mungkahi nila noon na alam naman natin na, di ba sabi pa nga noon ni Yahweh kay Moises wala kayong kakayanang tumingin. Kahit sabi ni Moises, Lord, Yahweh, Panginoong Yahweh, pwede bang makita ko yung mukha mo? And then sabi ni Yahweh, wala kayong kakayanan at pwedeng ikakamatay ninyo. So, upang maging ganap tayong makapiling natin ng Diyos, required ang pagiging banal. Ngayon, ang hirap magpakabanal, then sabi natin, paano ba maging banal? Siyempre, kung wala kang kasalanan, maging banal ka.
Pero nagkasala ang tao sa isip, salita at gawa. So wala tayong kakayanang maging banal. Ang ginawa ni Kristo, kasi walang kakayanan ang tao na maging banal sa harap ng Diyos. So ang ginawa ni Kristo ay ang kanyang dugo. Okay? Mahalaga ito. Walang kakayanan ang tao na maging banal sa harap ng Diyos dahil sa mga kasalanan. Kaya ang Diyos na mismo sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, ang magpapabanal sa tao. So maganda nga, si Jesus na ang gumawa ng paraan para totally maging ganap tayo sa kaharian ng Diyos. Muli tayong isinilang, binago ni Jesus o ginawang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo upang kung maging ganap na ang panahon, maging kaaya-aya tayo, maging kalugod-lugod tayo sa piling ng Panginoon. So maganda yung panahon natin dahil mismo si Jesus na ang gumawa ng hakbang dahil ang tao talaga 100% nahuhuma tayo sa iba bagay makadaigdig na pamantayan. So ang gagawin lang ng tao kasi nag-alay na si Jesus, pananampalataya. Yun lang i-maintain natin. Di ba sabi ni Jesus, ang sinumang sa sulat ni San Juan 6:37 to 40, ang sinumang nakakita, hindi natin nakita si Jesus, nananalig, sumasampalataya sa Kanya, ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan. So yun yun. Napakadali na sa panahon natin kumpara noon itong magkamit ng buhay na walang hanggan. I-maintain lang natin yung pananampalataya, pagkilala sa Diyos. Yan, meron na tayong assurance sa buhay na walang hanggan. Good luck kapatid, naway lahat tayo makapasok doon. Sa ngalan